Mainit na balita, 10,000 pisong fuel subsidy ang ibibigay ng pamahalaan sa kada unit ng bus sa bansa. Inanunsyo yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. We are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tapos yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment pwede. Sabi ni Pangulong Marcos, pwedeng ibigay ang fuel subsidy sa pamamagitan ng cash, cheque o sa bangko o kaya digital payment. Ang 10,000 piso na yan parehong para sa mga operator ng mga public utility bus at point-to-point bus ayon sa Department of Transportation at Department of Social Welfare and Development. 5,000 piso naman ang ibibigay para sa mga bus driver. 10,000 piso rin ang ipamamahagi sa mga operator ng modern jeep, habang 5,000 piso naman sa mga operator ng traditional jeepneys. 1,500 piso ang ibibigay para sa mga jeepney driver, modern man o tradisyonal. Update po tayo sa fuel subsidy program ng Department of Transportation sa gitna ng napakataas na presyo ng mga produktong petrolyo. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, pinangunahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng fuel subsidy ito sa PITX kanina. Connie, tiga 10,000 pesos ang nakuha ng mga operator para nga sa bawat unit ng kanilang mga bus. Paraan daw ito para matulungan ang mga bus operators na nahihirapan na sa tindi ng taas ng presyo ng langis. Paraan din daw ito ay sa Pangulo para matulungan din ang mga commuter para hindi na mag-alala na may magtataas ng pamasahe. Una nang sinuspindi ng Pangulo ang fare hike sa public utility vehicles. Ayon sa Pangulo, kailangan ng pagtutulungan ng private and public sectors para sa kapakanan ng lahat. Kabilang ito sa mga sagot ng gobyerno sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na direktang epekto ng giyera sa Middle East. Ayon naman kay Secretary Bani Lopez ng DOTR, nagpapatuloy ang mga programa ng gobyerno para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Una na nga rito ang 50% discount sa MRT3 at LRT2 para sa lahat ng pasahero. 2 buwan din na may rebates ang mga PUVs. Sa mga toll fee, may piso terminal fees na rin para sa RoRo vehicles sa Class 3 at Class 4 vehicles na naghahatid ng mga produktong agrikultural at iba pang essential goods na inaasahang tatagal ng 6 na buwan. Simula naman sa April 1 ay magbababa sa airport fees and charges. Ang terminal fees hanggang 200 pesos ang diskwento ng mga pasahero. At sa mga airlines, ang landing fees ay may tipid na hanggang 5,000 piso kada landing. Ngayong araw nga, Connie, ang simula ng fuel subsidy program ng DOTR na may pondong 2.5 billion pesos. Nasa 245,066 ang driver beneficiaries. Nasa mahigit 1 million units naman ng PUV operators ang makikinabang dito. Maaring padaanin sa fuel cards, bank transfer, e-wallet, cash o check payment ang pagbibigay ng payout. Kaya kanina na-checking nga ibinigay sa mahigit 2 operator na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bus, 10,000 pesos ang nakalaan sa kada unit na tinatanggap ng mga operators. 5,000 pesos naman ang ibibigay sa mga tsuper na padaraanin sa e-wallet o cash payments. Ganito rin ang subsidy sa P2P bus operators at drivers, pati na rin sa modern UV Express operators at drivers. Ang minibus operators may 9,000 pesos kada unit ng bus at 5,000 sa mga tsuper. Ang school transport operators may 5,000 sa bawat unit nila at 5,000 din para sa kanilang tsuper. Tig 5,000 din sa bawat unit ng traditional UV Express at traditional UV drivers. 2,000 pesos naman sa bawat unit ng taxi at 5,000 sa kanilang mga driver. Sa modern PUJ, nasa 10,000 pesos ang fuel subsidy sa bawat unit ng operators, habang may tig 1,500 pesos naman ang drivers. 5,000 naman ang para sa bawat unit ng traditional jeepneys at 1,500 naman sa driver. Ganito rin pati na sa hanay ng PhilCab. Sa TNVS, ang operators at drivers ay makatatanggap ng 1,500 fuel subsidy. Ang mga tricycle driver at delivery service naman, matapos na raw ng Holy Week, posibleng mabigyan. Ayon kay Secretary Lopez, may mga tsuper na mas maliit ang subsidy dahil kailangan daw pagkasyahin ang 2.5 billion pesos na pondo. Halos lahat ng tsuper naman sa mga pampublikong transportasyon ay makatatanggap ng ayuda, pero wala ang mga konduktor. Kaya sabi ni Secretary Bani Lopez, baka maaari nila itong ipakiusap sa DSWD. Ay naman kay Secretary Rex Gatchalian,
kung i-endorso ito ng DOTR na in crisis din ang mga konduktor, ay agad-agad silang tutulungan dahil ang bilin nga ng Pangulo ay wala raw maiiwan. Kanina ay nagpaliwanag din ang kalihim ng DSWD dahil nga may mga TNVS drivers na nagpupunta doon naman sa pagbibigayan ng ayuda para sa mga drivers at wala sila doon sa listahan. Ang sabi ni Secretary Gatchalian, ibinigay sa kanila ng LTFRB ang listahan. Ang LTFRB naman kinuha doon sa mga transport network companies yung listahan nila. Kaya ngayon, Connie, pinamamadali talaga ng LTFRB doon sa mga TNCs na lahat na ng kanilang mga drivers na TNVS ay isumite ang pangalan sa kanila, maging sila yung regular na bumabiyahe doon sa mga TNVS o yung mga temporary o yung nagpa-part-time doon, para lahat daw talaga ay mabibigyan ng tulong habang tumataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo. Balik sa iyo, Connie. Iyan, may mga natanggap daw na ulat si Secretary Gatchalian ng mga TNVS driver na wala sa listahan. Ano ang paliwanag dito? Connie, ulit ang iyong katanungan. Yes, may mga natanggap daw si Secretary Gatchalian ng mga TNVS drivers na wala sa listahan. May paliwanag na ba sila tungkol dito? Yes, Connie, ang sinasabi talaga ng DSWD, kinuha lang nila ang kanilang mga listahan mula sa LTFRB. Ang LTFRB naman, ang sinasabi, tinanggap lamang nila ito mula doon sa mga TNCs, yung mga namamahala ng mga TNVS drivers. Pero ngayon, Connie, talagang kailangang, ang sinasabi kasi ni Secretary Gatchalian, may mga TNCs na sinasabi na cut off daw ang DSWD, pero hindi raw yan totoo dahil lahat daw ng isusumiting pangalan sa kanila basta na-certify ito ng LTFRB ay bibigyan nila ng karampatang ayuda. At Connie, ang idinidiin ni Secretary Gatchalian, huwag mag-alala ang mga TNVS drivers kung wala sila doon sa mga nakalista ngayon, sapagkat kapag naayos yung kanilang pangalan doon sa clean list ng DSWD ay maaring magtakda ng panibagong o tinatawag na special payout day itong DSWD para mabigyan yung mga wala ngayon sa listahan, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.